I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Meron akong upload videos, updates. Si Marcolita, mga kababayan, kini-question niya si dating Speaker Martin, no? Bakit daw, sabi niya dito, short lang ito Sabi niya dito, why was Martin Romualdez not included? Because they are trying to discredit Gutesa testimony. Ayan Ito napakasimple lang itong itong post na ito, mga kababayan. Yan po ang sabi niya, no? Bakit nga ba, 'di ba? Hindi daw i-include si dating Speaker Martin. Alam naman natin, mga kababayan, target nila si Congressman Martin. Sinisiraan nila talaga. Ginagawa nila ng istoryahe. Dahil pag nasira nila, no, si dating Speaker Martin, siyempre mga bes, ikakasira din ni PBBM kasi pinsan niya. Di ba? Pero lagi natin tandaan, hindi forke gawain ng pinsan niya, gawain din ng Pangulo. No, hindi ganun, 'di ba? Pero si dating Speaker Martin, mabait na tao at malinis sa kanyang pagkatao, 'di ba? Hindi, example ko lang 'yun. Hindi forke magpinsan ng mga tao, kung may ginawang masama yung isang pinsan, gawain din ba ng isang pinsan? Of course hindi naman, 'di ba? So, bakit daw, 'di ba? Because they are trying to discredit Gutesa testimony. 'Di ba? Kahit sino naman sa inyo nanonood, alam nyo naman 'yun, 'di ba? Na talagang fake witness naman talaga 'di ba? Sabi mismo ng Manila RTC. Fake yung notaryo. Hindi naman pirma ni Attorney Espera 'yun. Gawa nila. Kaya diyan, dahil sa pagbunyag na fake yung notaryo at fake yung perma, aligaga na si Marcolita, mga kababayan, dahil talagang maiimbestigahan talaga sila lalo na ito si Senator Lacson. Nagkaroon po nga sila ng ito si Marcolita, nagtatampo siya, no? Pero si Senator Lacson, ginagawa niya naman yung kanyang trabaho, mga kababayan. Kasi karamihan naman yata ng senador favor sila na na hahawakan niya ang Blue Ribbon Committee. Siya lang may kakayahan kasi magaling siya mag-imbestiga. Di ba? Alam niyo si Marcolita, pinag-iinitan niya si Speaker Martin. Dahil alam niya pag nasira nila yan, konektado kay PBBM. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi po nila kaya ang Romualdez at saka Marcos. Yung pangalan na yan, dumaan na yan sa sa medyo hindi kanais na mga issue before. Alam nyo naman po yan. Kaya sabi ko nga, inalagaan po yan ni Pangulong Marcos Jr. ang Marcos at ang Romualdez. Ganon din po si dating Speaker Martin, inalagaan niya po yung Romualdez. Totoo yun. Kasi ayaw nila mapahiya At hindi naman talaga sila nasasangkot sa mga ganyan. Yung testimony ni Gutesa na 49 million sa isang case, sa isang luggage, traveling bag, etc. Lahat yun fake. Natatandaan nyo yung sinabi ko, lahat ng testimony ni Gutesa, kinopya yan doon sa mga DA. Dinagdagan lang nila. Di ba? Sa akin paningin lang, mga kababayan, kung fake yung notaryo at kung ibig sabihin, kung fake yung perma, fake yung notaryo, fake yung witness, di mas lalong fake yung affidavit niya. Kasi gawa di ba? Uhusgahan nyo kaagad si dating Speaker Martin Sus Mario Joseph, malinis ang pagkatao nun. Sabi niya nga, I will fight back, sabi niya, mga kababayan, di ba? Kaya nga hintayin natin. Hintayin natin.
O, sabi nga ni Congressman Asidre, tingnan nyo. Sabi ni Congressman Asidre, mga kababayan, sabi ng Abante News Online, I find it unfair. Oo naman, unfair naman yun. Dapat, hintayin nyo si dating Speaker Martin na magsalita. 'Di ba? Hinimok ni House Committee on Higher and Technical Education Chairman at Tingog Party List Representative George Asidre ang publiko na maghinay-hinay at hintayin muna kung may ebidensya bago atulan si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Tama! Palagay ko guys, no, sa totoo lang mga kababayan, tagilid sila. Oo, sinasabi ko sa inyo, tagilid na tagilid talaga. Kawawa lang, mababaliktad ito si Gutesa, tandaan nyo yan. Diba, husgahan nyo kaagad yung isang dating speaker, alam na alam nyo naman, diba, sabi nga ni Congressman Pono, wala siya doon sa bicameral wala sang perma doon. Bakit naman idinadawit ni Marcolita ito? Itong mga DDS si dating Speaker Martin. Dahil alam naman natin ang totoo. Galit sila dahil nga dyan sa impeachment na yan Dahil si Speaker Martin dati ang speaker. Yun naman po, ay ginagawa nila lang yung trabaho nila. Dahil yun ang totoo. Ang hirap lang kasi kay Sara Duterte, hindi niya kayang maipaliwanag. Kaya tuloy. Diba? Yun naman ang totoo. Kaya, sabi niya dito, ebidensyahin. Sabi ni Congressman Asidre, ebidensya hintayin bago hatulan si Romualdez. Wala naman kasing ebidensya that direct imputes Martin Romualdez to all these controversies. And I find it unfair lang na all of this puro speculation para sabihin posible naman na hindi niya alam. We cannot make a judge on the basis of speculation. We have to show evidence. Evidence, sabi niya ganun. Tama nga naman, di ba? Yun naman talagang dapat Kanya lang talagang dinidiin nila si dating Speaker Martin, even si Chis Escudero. What the hell? Diba? Sinabi niya na nga na hindi niya kayang magnakaw dahil hindi, sabi niya nga, sabi ni dating Speaker Martin, hindi niya na kailangan na magnakaw. My goodness. Alam niyo naman po mayaman yan Diba? Kaya ngayon, yung mga pinaggagawa nila kay dating Speaker Martin, bumabalik sa kanila mga kababayan. Bakit kanyo? Ito. Sabi ni bilyonaryo, how did Marcolita spend 112 million with a 52 million net worth? Yan. Ano na ngayon? Bumabalik talaga sa kanila yung mga pinagsasabi nila. Kaya sabi ko sa inyo mga besa, alam po natin lahat yan Gumawa ka ng kabutihan, mag-aani ka ng kabutihan. Gumawa ka ng kasamaan, masasadlak ka talaga sa kasamaan. Babalik at babalik din sa'yo talaga. How did Marcolita spend 112 million kung ang salen niya is 52 million? Ay sus Maria, kalukuhan. Diba, may video tayo dyan, salen ng mga senador. In-upload ko na yun, kung nakita nyo. Yun ang tanong. Bakit? Paano niya bakit nag-spend siya ganun kalaki? Saan galing yung pera? Di ba? Senator Randy Marcolita declared net worth of 51.9 million in his 25 statement of assets and liabilities and net worth. Yet his official campaign report tells another story showing he spent 112.8 million during the recent midterm election, all declared from his own funds and without receiving a single contribution cash or in kind. Oh my goodness! What the hell? Senator Marcolita, saan galing yan? Galing yan sa sarili mong bulsa. Without any contribution from the, from other friends or someone else or from the contractors. Paano yan mga bes? Anyari, dito pa lang nagsinungaling na si Marcolita di ba? Istoryahay talaga ito sa lahat siguro ng abogado siya lang pinaka alam nyo na di ba? Biro nyo yun 112.8 million during the recent midterm election. All declared from his own funds.
without receiving a single contribution from other friends, cash or in kind. Saan kayo makakita niyan? Wow! Senator Marcoleta, ang dami mo palang pera eh. Nililin lang mo lang ang taong bayan, 59.9 lang ang network mo, SALN mo. Or baka nasa ibang account yan. Oh, di ba? Tama yung sinabi ni Senator Defensor Santiago, si dating Senator Miriam, kukunwari daw yung mga politician. Kunwari, kukunti daw laman ng bank accounts, pero mayroon silang ibang accounts na gumagamit ng ibang pangalan. Hindi kayo naloka. Ang akala kasi ni Marcoleta sa mga tao, uto-uto. O diba, sino uto-uto ngayon? Di siya lang. How did Marcoleta spend 112 million with a 52 million network? Sino sabi? Ang bilyonaryo. Di booking ka ngayon. Mga DDS, magsinungaling pa kayo. Ang galing nyo talaga, ha? Kung binabanatan nyo si Speaker Martin, bakit feeling nyo sa sarili nyo, malinis kayo? Wala kayong nagawang hindi, ibig sabihin, parang ang dating, lahat ng buong pagkatao nyo malinis. Wala kayong bahid na karumihan. Wow! Tama, mga kababayan, yung sinabi ng lola ko. Yung mga taong mahilig magbintang sa kapwa nila, ipinapahid nila ang mga baho nila sa ibang tao. Nangaakala nila, hindi po sila, na mabibisto sa mga pinagagawa nila. Yun pala, gawain nila. Sila pala ngayon ang mas mabaho kaysa doon sa pinagbibintangan nila. See? So yun mga bes, sabi po ng bilyonaryo yan. Grabe, tindi ni Marcoleta. So para sa akin, hintayin po natin ang kaukaw lang statement ni dating Speaker Martin. Bakit kanyo? Ito. Politico, Senate President Tito Soto disclosed that he had spoken with the former Speaker and inconveniently Representative Ferdinand Martin Romualdez about the responsibility of inviting him to the Senate Blue Ribbon Committee investigation into a flood control controversy. O yan o. Ayan maiksi lang po yan. Pag-aralan niya. Martin Romualdez not closing door on attending Senate probe. You see? Buti pa ito. O aatin yan, maniwala kayo sa akin. 100%. I guarantee that. Aatin yan. Ganyan ang mga taong malinis ang konsensya. Totoo yun. Yan, ganyan. I-invitein mo. Walang walang mga alibay-alibay. Diretso ka agad. Yes ka agad. Di ba? Martin Romualdez not closing door on attending Senate probe. Soto. You see? Hindi niya sinara anytime. Kaya abangan natin mga kababayan, yung pag-attend niya. Di ba, tinawagan siya ng ICI. Umattend din naman siya. Buti pa yan. Malinis ang konsensya niya. Diyan yung makikita na walang tinatago ang isang politician. Malinis ang pagkatao. Kalkalin nyo yung kayamanan nyo, makikita nyo. Sus. Anytime from now, tingnan nyo. Baka magulat tayo, lalabas na yung SALN niya. Di ba? Alam po natin, ang daming yung daming business to. So yun mga bes. Alam nyo mga kababayan, or sino man, bago tayo manghusga sa kapwa natin, siguraduhin natin na malinis yung pagkatao natin bago tayo manghusga sa iba. Pero kung alam mo mabaho ka, tulad ng mga dito, mga dilis, mga anti-Marcos, yan, kahit mabaho sila, pinipilit nila na malinis sila. Pero kalaunan, lalabas din ang katotohanan. Tulad ni Marcoleta. Yun, biro mo, nag-spend siya 112 million ng kampanya. Tapos naglabas ng SALN, 52 lang. 52 million. Sino ba naniniwala doon? Di ba? Yung mga DDS lang. Lukuhin mo pa, nik-nik mo, wag kami. So yun mga kababayan, aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye bye and babush. God bless Philippines.